Alam nyo ba, sa bawat pindot nyo ng switch ng ilaw o sa tuwing isinasaksak nyo ang charger ng telepono nyo, may isang di nakikitang gyera na humuhubog sa lahat ng yan. At ngayon, buksan natin ang kwento sa likod ng labanang ito. Ito ang tanong na sasagutin natin. Sa pagitan ng dalawang higante, si Thomas Edison at Nikola Tesla, sino ba talaga ang nagwagi? Huwag kayong mag-alala, sasagutin natin yan at baka ang sagot, di nyo inaasahan. So tara, simulan natin. Balik tayo sa late 19th century. Isang panahon na tinawag na War of Currents. Dito kasi, dalawang magkaibang vision para sa isang dekuryenteng mundo ang nagbanggaan. Sa isang sulok, nariyan si Thomas Edison, ang kampyon ng direct current or DC. At sa kabilang sulok, ang tandem ni Nikola Tesla at George Westinghouse na todong suporta naman sa alternating current or AC. Sila ang mga bida sa ating kwento. Okay, bago tayo bumalik sa kanilang matinding laban, intindihin muna natin ano ba talaga ang pinagkakaiba ng dalawang kuryenteng ito. Bakit ito naging ganun kalaking issue? Una, ang alternating current o AC. Isipin nyo, para siyang alon. Yung daloy ng kuryente, pabalik-balik, paabante, paatras. Ito yung kuryente na nakukuha natin sa mga saksakan sa bahay. Ang direct current naman o DC ang kabaliktaran. Isipin nyo, isang diretsong linya lang. Yung daloy ng kuryente, tuloy-tuloy sa iisang direksyon. Ito naman yung kuryenteng galing sa mga baterya at ginagamit ng gadgets natin. At dito sa larawang ito, kitang-kita yung pinag-uusapan natin. Ang AC, paalon. Ang DC, diretsong linya. Tandaan nyo yung itsura na yan ha? Dahil yung simpleng pagkakaiba na yan, yan ang pinagmulan ng lahat. So, para i-recap natin, AC, pabalik-balik ang direksyon, galing sa mga power plant at di kayang imbak. Samantalang ang DC, iisang direksyon lang, galing sa baterya at solar panels. At ito yung kuryenteng na-store natin. Malinaw di ba? Alright, ngayong gets na natin ang science, balik tayo sa bakbakan. Paano nga ba nangyari na isa lang sa kanila ang nanalo sa pagpapower sa buong mundo? Ito yung alas ng AC, ang transformer. Dahil sa transformer, kayang-kaya nilang itaas o i-step up yung voltahe ng AC para makapaglakbay ito ng sobrang layo nang hindi gaanong nasasayang. Tapos, pagdating sa mga bahay natin, ibababa o i-step down ulit sa isang level na ligtas gamitin. Sobrang henyo ng sistemang yan. AC Edison at ang DC niya ha, ito yung pader na bumangga sa kanya. Ang sistema niya kasi, halos 1 milya lang ang kayang abutin. Imagine, paano mo papailawan ang isang buong bansa kung ganyan kaikli ang abot ng kuryente mo? At dito na talaga nagkakaalaman. Nung pinailawan ng AC ang buong Chicago World's Fair, namangha ang lahat. At ang final blow, nung nagtayo sila ng planta sa Niagara Falls na nagpadala ng kuryente hanggang Buffalo, New York, mahigit 20 milya yun. Doon tapos ang usapan. Malinaw na, nanalo ang AC sa laban para sa grid. Pero akala mo tapos na ang kwento no? Hindi pa. Kasi kahit natalo ang DC sa laban para sa grid, heto yung twist. Nagkaroon ito ng malupit na comeback. Siya pala ang tahimik na bida ng ating panahon ngayon. Isipin nyo to, lahat ng gadgets natin, smartphone, laptop, tablet, lahat yan tumatakbo sa DC. Lahat ng klase ng baterya, DC ang laman. At yung mga bago nating teknolohiya, tulad ng solar panels at electric cars, nako, mundo yan ng DC eh. At ito ang malaking dahilan kung bakit. Yung mga maliliit at sensitive na microchips sa loob ng mga gadget natin, kailangan nila ng isang kalmado, steady at hindi pa bago-bagong daloy ng kuryente. Isang bagay na yung diretsong linya lang ng DC ang kayang ibigay, hindi yung paalon na AC. So heto na tayo ngayon, itong larawang ito ang perfect summary. Hindi na ito labanan ng kung sino ang mas magaling, para na silang nagkaroon ng kasunduan. AC ang pinakamagaling para sa paghahatid ng kuryente sa malalayong lugar, pero pagdating sa electronics, baterya at renewable energy, DC ang hari. Kaya sa pang-araw-araw na buhay mo, anong ibig sabihin nito? Well, yung dalawang dating magkaribal, ngayong ay magkapartner na. At sila ang dahilan kung bakit gumagana ang halos lahat ng bagay sa paligid mo. Ang pinakasimpleng halimbawa, yung charger ng phone mo, hindi lang yang basta isinasaksak. Ang trabaho niyan ay maging isang taga-translate. Kinukuha niya yung AC na parang alon mula sa pader
At ginagawa niya itong DC na diretsong linya na kailangan ng battery ng phone mo. Perfect teamwork, di ba? Ito na ang buong kwento ng modernong mundo natin. Ang AC ang nagdadala ng kuryente sa buong bansa hanggang sa mismong saksakan sa bahay mo. At pagdating doon, ang DC naman ang kumukuha para paganahin ang personal na mundo mo, ang iyong mga gadget, ang iyong digital na buhay. So, tapos na ang giyera. Isang partnership ang nabuo. Pero ang tanong, ano na ang susunod? Ang AC ang nagtayo ng mundong kilala natin ngayon. Pero habang papunta tayo sa isang hinaharap na puno ng solar power, electric cars at mas marami pang digital na teknolohiya, posible kayang ang DC naman ang magiging kuryente ng ating kinabukasan? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.